Paki-explain nga po itong binabanggit ninyo 'no, nakatanggap kayong information na binribe itong 18 so-called ex-Marines, 5 million each. Can you talk about this further? By isang tao o who approach us na can give parang may gusto bibigay ng statement regarding the matter. Etong taong to, he is related to one of the 18 Marines. Kasama siya sa bahay, magkasama sila sa bahay. In fact, yung anak nito, kinakasama niya, meron silang anak din. So, there was a confirmation sa kanya. Siya nagkwento mismo na yung kanyang kasama nga sa bahay na yon, one of the 18 Marines, kaya sumama dyan. There is a promise from Mike Defensor that they will be sila mabibigyan ng tag 5 milyon. But the truth of the matter, Hmm. ang kwento niya, bumalik pa siya. 2 beses siya pumunta sa opisina. Nandun siya nung April tsaka nung May 6 para i-confirm kasi May 6 saka April 26. So, Hmm. pinag-aaralan namin kasi baka mamaya yung impormasyon na um, hindi totoo or baka mamaya fake news ba yung tinanim lang. Pero nung tinitingnan namin yung circumstances, may mga tumutugma. At meron kaming mga monitoring sa social media. Pag kinumpara mo, may lumabas din doon, may mga nagpo-post na kinakausap yung mga Marines, may mga commitment pa. At meron ding Hmm. mga nagpadala sa amin ng mga video recording na naririnig mo talaga yung boses ng mga personalities na binabanggit niya. Kaya nito ngayon, pinag-issue namin siya ng statement in interview. Permado niya yung statement, sinumpa niya yung statement na yon. So, meron kaming hawak na statement niya na nagsasabi na um, nag-offer nga ng 5 million itong si Mike Defensor. Hindi naman sinabi na nabigay na. Ang sabi nga, ang una mo ng pangako ibibigay, 700,000 muna, pero nabibigay pa lang 350,000. Kaya nga, Hmm. sinampi na Okay. namin si Mike Defensor, tsaka yung taong binabanggit niya para magbigay linaw. Para Okay. pabulaanan o kung malaman natin kung totoo hindi ba yung statement itong taong binabanggit ko. Okay, linawin ko lang 'no. So they were offered 5 million pesos each para Yes, lumutang at mag-testify. Pero sa impormasyon yes. ninyo, ang naibibigay pa lang 350,000. Yun din yung testimony nitong tao na to. Kasi kaya nga niya nasabi yon nung kinausap niya nga itong kasama niya sa bahay na miyembro ng 18 Marines, may pangako sa kanyang 500,000 para makapagnegosyo sila. Nandoon naman yun. Okay. Actually, naglabas kami ng yung statement niya. Binigay namin yung kopya talaga sa media kasi baka sabihin ang term marites ko lang, gawa-gawa lang. Pero ito, permado tong statement na to. May Hmm. ebidensya, Pero may resibo. okay, bakit ngayon niyo lang po nilabas? Well, pinag-aaralan nga namin kung dapat ba ilabas o hindi. Pero akala namin itong mga Marines ba, nung pinatawag namin, nag-issue sila ng statement, yung 18. 5 lang yung pumirma, yung 13, hindi. So parang medyo natapos na namin yung report. Ngayon lumalabas na naman, lumulutang na naman sila. Siguro kailangan isama na sa buong picture itong mga ganitong usapin. Hmm. Ang liliwanagin ko lang dito, hindi naman natin sinasabi na binigay o sigurado talaga. Kaya nga sabi ko, kailangan isampin na natin si Mike Defensor at yung tao sinasabi para ikumpara natin yung statement, malaman natin. Okay, pero ang sources to isa pa lang po o merong validation na kayo from other sources? Meron kasing mga nakarating nga sa amin, kaso ang problema nito, yung admissibility nito, kasi baka sabihin illegal yung recording. Pero sinasabi ko nga, naririnig mo mismo yung boses ng mga personality binabanggit eh. Tsaka yung mga lugar na pinuntahan, nagtutugma rin sa aming mga investigasyon. At pati na rin sa statements ng 18 Marines, magtutugma itong mga aligasyon na to. What exactly do you mean? Itong magtutugma itong mga statement na May ito? mga sinabi dun sa, yung in-interview nga natin yung 18 Marines ng NBI, may mga sinasabi doon na yung itong statement naman itong nagsasabi na may na kinausap ni Mike Defensor para magbigay ng 5 million yung mga Marines, may mga circumstances doon na nagkakabangga, nagkakatugma. Okay, na nag-a-add ng credibility kahit papaano Yun, doon sa account. nagkakaroon tuloy ng kredibilidad. Kaya kailangan tanungin na natin ng diretso si Mike Defensor at saka yung taong binanggit nitong nagbigay nitong pahayag na ito.
Okay. So, sa impormasyon na natanggap ninyo, saan daw galing yung kasi malaking halaga ito 'no? Tsaka ano ba 'to, 5 million each o 5 magkakaiba million ng each, amount? yun yung sinabi dun sa statement. Yun sa Okay. pagkakaalam niya dun sa kasama niya sa bahay. Okay. So, sa pagkakaalam niya kanino raw galing po ito? I mean, sino Well, naglabas ng pondo na ito? Si Mike Defensor ang ba o nagpo, meron pang iba? ang pagkakaalam lang niya, ang binanggit lang, si Mike Defensor yung nagbigay ng alok dito sa mga Marines na ito. Okay. Dun po sa source ninyo na konektado ron sa isa sa 18, sinabi na tinanggap. Tinanggap niya yung offer pero ang nabibigay pa lang, ang pangako, base dun sa testimonya nitong tao, 700. Pero sa ngayon, yung pagkakaalam niya at the latest na nakapag-usap sila, 350,000 pa lang. 350. Ibig sabihin, Oo. 350 out of 5 million na ipinangako, Yes. Ang isang supposedly. maganda rito, Sir Christian, tingnan mo ha, may mga detalye siya eh. May mga sinasabi siyang detalye na kailangan talagang alamin mo na parang pagtitingnan mo, from the point of view ng investigasyon, pwede mo mabigyan talaga ng kredibilidad eh, dun sa storya dahil pwedeng mag-adapt. Dahil kanina, sinasabi ng mga Marines eh, wala kaming pera, kung may 5 million kami, okay na kami. Eh, ang pangyayari nga, hindi nila tiningnan mo yung buong statement muna na ang kwento, ang aligasyon, nagre-recruit, pinangakuan ng 5 milyon. Hindi naman sinabing ibinigay na yung 5 milyon. Hmm. Okay. Kailan daw po nagsimula yung offer na ito? Kailan daw sila minobilize? Para nagsimula ng January hanggang itong panahon na to. Tapos sinasabi pa nga, pumupunta ng Tugigaraw, nandoon sila sa Tugigaraw, nandiyan dyan sa may White Place. May mga detalye na base doon sa investigasyon namin, tumutugma talaga. Mm. Okay. So, ito yung inimbestigahan ninyo. Nasabi na po ba si Mike Defensor? Pinirmahan ko po yung sampina nitong Martes, June 2. Siguro po, either yesterday or today isinerve po ng ating mga ahente po sa NBI. Okay. Itong offer na bribe, paano daw po ibinigay? Paano natanggap nitong isa sa 18 Marines? Yung 350 cash po binigay eh. Yung offer, kinausap Cash. talaga sila. Opo. Okay. Sino daw po nag-abot ng 350? Well, yung detalye na yon hindi ko napansin doon sa affidavit. Kanina ko binasa yung, ang nag-imbestiga rito, isa sa ahente namin. So, actually, pwede kitang Mm. padala ng kopya nung ano, nung kanyang testimonya base sa question and answer. Sige po. At saka yung meron po bang text messages or any evidence that could point to any conversation Yun po yung regarding hinihingi this? namin sa kanya na mga ipakita. Kasi maganda, malatag na talaga, no? Kasi lalabas na rin naman eventually. At baka by this time, alam na rin ng 18 Maris kung sino yung tinutukoy rito na lumabas. Ang relasyon talaga nila rito, yung anak nitong 18 Maris na babae ay kinakasama nitong witness natin na to. At may anak sila. So ngayon, parang nagkaroon na sila ng falling out nung kinakasama niya, yung anak nila nandun dito sa lalaki, yung nagbigay ng testimony. Okay. E nasaan na po yung lalaki? Is he secured? Well, the last time nakausap namin kagabi, kasi nga pinatawag na namin dahil ito na nga, lumulutang na naman. So sabi niya, 9 o'clock, pupunta siya sa opisina, pero ang ginawa na nga natin, pinomonitor na natin siya. So 12:20 something ng gabi, based dun sa conversation, nagpatay na ng telepono. So ngayon, hanggang sa ngayon, pinapalocate namin siya. Ang last na conversation kagabi, ang sinasabi, pupunta kami ng Senate, magtitistigo kami. That was few days ago na yun yung parang Mhm. sinabi na tinawagan siya. Na nangyari nga ngayon, tinawag nga sila sa Senado. Okay. Kasama itong yung lalaki na kinakasama Hindi ng siya anak na babae? kasama. Hindi siya kasama. Hindi siya kasama. Ngayon, we're trying Okay. to locate that person nga. Okay. Kasi hinahamon din kayo ni Alan Peter Cayetano na humarap dyan sa kanyang version ng Blue Ribbon Committee. Ano po bang plano ninyo to talk about Well, this? kung legitimate po na Blue Ribbon at mayroong malinaw na imbitasyon sa atin, pupunta po tayo sa Senado. Sino po yung kinikilala ninyo na legitimate Blue Ribbon Committee?
Well, lumalabas po rito yung nangyari nung June 3 is a legal process, legitimate. As a lawyer, I will speak, meron na po mga decided cases dyan at meron na po mga precedent. Lumalabas na ang kinikilalang acting Senate President ngayon, si Senator Win Gatchalian, at nakapagtatag na ng bagong Blue Ribbon Committee sa pamumuno po ni Senator Erwin Tulfo. So Mm. lumalabas po, sila yung kinikilala rito na Blue Ribbon. Anyway, meron na pong imbitasyon sa akin sa Lunes. Hindi ako naman po mag-iimbita kay Senator Alan. Mas madali po para sa kanya eh. Kasi whatever it is, yung Blue Ribbon ba niya o Blue Ribbon ba na tinatag ng ating sa pamumuno ni Senator Win Gatchalian, may personality siyang pumunta either way. So ando dun po ako. Pwede niya po akong tanungin. Na-under oath po ako niyan. Okay. Okay. So you're willing to to be quizzed, to be interrogated, Opo. so to speak, by Alan Peter Cayetano on Monday po. Opo. Opo, may resibo tayo, may ebidensya. Tsaka hindi ko po kailangan siguro na may abogado nagsasalita para sa akin. Dahil ko po sinabi yan, Sir Christian. Ngayon lang po ako nakakita ng inquiry na pinayagan ng mga senador na yung abogado ang nagkikwento at nagsasalita. Kung maalala niyo po, lahat ng Mm. proceedings, yung mga lawyer, mga lawyers, hindi pinapayagan magsalita. Kung maalala Mm. niyo po yan. Opo, opo. Kanina nga kakaiba, miski si Alan Peter Cayetano yung nag-administer ng oath eh. Opo. Ganun na nga po yung nangyari. Ano Mm. po?